Ang tanong ko po, alin po ba ang totoong iglesia ng Diyos na pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo? Ang MCGI po ba o ang suhay? Dapat po ba akong mamili sa dalawa? Pareho naman pong iglesia ng Diyos at magkahawig din po sa aral. Ikalawa po, may bisa po ba ang bautismo sa suhay at may kaligtasan din po ba dito? Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoong Jesucristo ang manatili sa atin. Muli po, kasama ng ating mga kapatid sa Church of God International, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at mayroon tayong mabuting pagkakataon upang tayo po ay makapagsagawa ng ang dating daan Worldwide Bible Exposition. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi, mga kapatid, saan man kayo naroon. Salamat po muli sa Diyos at sumaatin nawa ang kapayapaan ng Panginoon sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Agad po tayong pumunta sa Taguig City, kapatid na Eli. Isang INC po ang ating panauhin, si kapatid na Joanna Juan, isang 34 years old. Kapatid na Joanna, magandang gabi sa iyo. Nandyan si kapatid na Eli. Ano ang iyong katanungan? Magandang gabi po, Brad Daniel, Brad Eli. Isa po akong INC dati. Matagal na po akong tiwalag. Ang katanungan ko po may kinalaman sa nararamdaman o galit sa puso. Ang unang katanungan ko po ay, nagkakasala po ba tayo kung halimbawa ay ayaw natin sa isang tao? Ayaw galit sa kanila, pero ayaw lang natin sa kanila. Tapos yung pangalawang tanong ko po ay, sa mga nakaraan na pag-aaral po kasi ay nabanggit na kapag ang isang tao ay nagkasala sa'yo, sabihin mo sa kanya, mag-usap kayo at ipanalangin mo siya at ipapanalangin ka rin niya. Nagkakasala yun, kung halimbawa ay hindi na niya sinabi sa kapwa niya na na-offend siya o nasaktan at maya-maya wala na yung galit niya or hindi na siya naiinis. Parang ganon. Kasi may mga ganon na pagkakataon po sa akin na minsan may naggagawang mali sa akin, ganun. Pero maya-maya wala na. Hindi ko na kailangan sabihin sa tao na nainis ako sa kanya or may nagawa siya na hindi mabuti sa akin. Pinapalipas ko na lang po. Nagkakasala po ba pag ganun? Yun lamang po. Salamat sa Diyos. Salamat sa iyo sa pagsali mo sa ating programa. Unang gusto kong basahin sa iyo yung unang Korinto, Kapitulo 6 at versikulo 7. Ngayon nga, tunay na isang pagkukulang sa inyo ang kayo-kayo'y magkaroon ng mga usapin. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang mga kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Ayon, isa sa aral ni Kristo yung kung ang kapatid kasama mo sa pagkilala sa Diyos, nakagawa sa iyo ng pagkukulang, baka sakaling parang nadaya ka, no? Ang sabi sa Biblia, isang pagkukulang na kayo'y magkaroon ng mga usapin. Yung bang mag-uusapin pa, magkakaroon pa ng parang demandahan, magkakaroon pa ng mga reklamuhan. Bakit hindi bagkus ninyong tiisin ang kalikuan? Bakit hindi bagkus kayo'y padaya? Just to buy peace. Ang tawag doon, kapatid, doon sa, alam mo siguro yun, yung for the sake of peace. To buy peace. Konting bagay lang naman, di ka naman mamamatay. Hindi naman mauubos ang kakainin mo.
Kung nadaya ka, kinuha yung pagkain mo isang beses, magtiis ka na lang ng kalikuan. Parang voluntary na papadaya ka. Kagaya ng sinasabi mo, hindi mo na inireklamo yung nasaktan ka o na-offend ka, tapos baliwala na sa'yo, balik sa normal. Yun nga ang kalooban mismo ng Diyos na magtiis ka. Kasi yun ang sinasabing pagtitiis yung pararaanin mo o palalagpasin mo yung pagkukulang ng iba. Isa yun sa mga pagtitiisan natin. Tapos yun sa isang tanong mo, yung una, meron kang nararamdamang galit sa puso. Nagkakasala ka ba kung ayaw mo sa isang tao? Nagkakasala ka ron, kapatid. Ang Diyos kasi, wala siyang inaayawang tao Basahin natin sa Gis 34:35 ng Gawa, kapatid na Daniel. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. Ayun, tinatanggap niya lahat ng tao Lalo na kung ang tao gumagawa ng katwiran, hindi siya nagtatangi ng tao. Bawat bansa, negro ka, maputi ka, dilaw ka, pula ka, ano man ang kalagayan sa buhay, yung pinakamahirap na tao, hindi tinatangi ng Diyos yun, kagaya ni Lazaro. Si Lazaro walang kahit ano namumulot lang siya ng nalalaglag doon sa dulang ng mayaman. Pero naging dapat siya sa Diyos. Kaya ang Diyos hindi nagtatangi ng tao. Ang kahulugan ng hindi nagtatangi ng tao ang Diyos, wala siyang inaayawang tao. Basta tao, mahal ng Diyos. Binibigyan ng pagkakataong maging dapat. Kung ang Diyos nga na wala namang kasalanan, hindi naman nagkakamali, hindi naman siya nakakagawa ng kahit anong masama sa kahit kaninong tao. Kung siya nga natatanggap niya lahat ng tao, tayo pa. Hindi naman tayo Diyos, tao nga tayo mas mababa tayo di ba? So kung yung Diyos natin, tinatanggap niya lahat ng tao, masama para sa Kanya yung merong taong ayaw mo o hindi mo gusto. No? Ang utos nga gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Basahin natin ang 6:10 ng Galacia. Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Magawa nga tayo ng mabuti sa lahat Pati nga kaaway, iibigin natin Nandoon sa 5 ng Mateo, pakinggan mo kapatid, 44, patuloy hanggang 47 yan, kapatid na Daniel. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hentil? 48.
kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Mapansin mo yung huling talata, be thou perfect. Even as your Father which is in heaven is perfect. Ang isang paraan ng perfection, kapatid, yung pati kaaway mo, matutuhan mong mahalin. No? Ibigin ninyo ang inyong kaaway. Hindi sinabi ron na tanggapin mo ang iyong kaaway, hindi ganun. Ang sinabi, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pag sinabing ibigin, hindi lang sa natatanggap mo siya, kundi iniibig mo siya. No? Ibigin ng kaaway. At pagka nagawa nating ibigin ng kaaway, para tayong Diyos na mabuti siya sa lahat. Pinapasikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti. Nagpapaulan siya sa mga ganap at sa hindi ganap. Kaya kayo ay, ang sabi niya, kayo'y magpakasakdal gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Paano yung pagiging sakdal? Eh di ibigin mo lahat ng tao, wala kang itatakwil na tao. No? Para lang ganito yan, kapatid, meron akong gustong ituro sa iyo na nasa Biblia. Na naginip, nakakita ng pangitain si Pedro. Nakakita siya ng kumot, kaya ko na lang binabanggit sa Biblia. Pwede mong basahin, nasa Kapitulo 10 yun, mag-uumpisa sa 11. 10:11. Nakakita siya ng parang kumot galing sa langit. Nandun sa kumot lahat ng hayop. Iba-ibang klase. Sabi ng tinig na galing sa langit, Pedro, magpatay ka, kumain ka niyan. Sabi. Hindi siya kumakain ng babo, hindi siya kumakain ng kung ano-ano. Sabi niya, Pedro, sabi niya, Panginoon, kahit kailan hindi pumasok sa bibig ko ang anumang bagay na karumal-dumal o marumi. Inulit. Ang nilinis ng Diyos, huwag mong ipalagay na marumi, sabi nung. Tapos, ang nangyari yon 3 beses 10:16. Pagdaka, binatak yung kumot sa langit. Pagdating sa bandang huli ng istorya, na inaunawa ni Pedro ang kahulugan pala nung pwede na siyang kumain nung bawal kainin ng Israel. Kung yung hayop na dati masama para kainin ng Israel, ipinapakain na sa kanya, naunawa niya ang mas malalim. Pagdating sa 34, sinabi niya, natatalastas ko ngayon na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya, gumagawa ng katwiran, katanggap-tanggap sa kanya. Ibig sabihin, naunawa ni Pedro sa magitan ng pangitain na kung pwedeng yung hayop na dati hindi pinapakain sa Israel ay pwede nang kainin, lalong dapat mong matanggap yung tao na hindi taga-Israel. Kagaya ng mga hintil, mga sa labas ng Israel. Kasi ang kanilang thinking, kung sila'y Israelita, sila ang lahi na pinili ng Diyos, para ba sa kanila, ang tawag ng lola ko ron, parang taim pusa na lang yung iba. Hindi na nila pinapansin. Ganun ang ugali ng Israelita. Naintindihan ni Pedro sa pamamagitan ng pangitain na kung pwede na siyang kumain ng hayop na ipinagbabawal sa Israel na kainin, dapat matanggap niya na rin yung mga tao na kumakain ng bagay na yon. At sumunod na istorya niya, nakamit nga niya yung tinutukoy na tao.
na sa particular na si Cornelio, yung tao na yun, isang hintil. Ang ibig kong sabihin sa iyo, kapatid na Joanna, masama kasi yung itatakwil mo. Kaya nung ginagawa nung iba, mga vegetarian, hindi ang vegetables at kung ano-anong mga herbs. Pero para bang itatakwil mo na, ayaw ka nang kumain ng isda, itlog man ayaw mo nang kumain, parang pagpapakapantas na sa sarili yun. Hindi ako tutol na ang isang tao mag-practice ng pagiging vegetarian. Pero outrightly, itatakwil mo na ang ibang pagkain, ang Diyos din naman ang gumawa niyan. Antikristo ka niyan. Basahin natin ang unang Timoteo 4, versikulo 2, versikulo 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sabi ng Biblia, merong makikinig sa mga espiritong mapanghikayat, seducing spirit, and doctrines of devils, aral ng mga demonyo. Alin ang isa ron? Sa versikulo 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Yan. Kaya pala aral ng demonyo yung nagbabawal kumain ng lamangkati, nagbabawal ng pag-aasawa, gaya ng mga paring Katoliko, at yung pagbabawal sa lamangkati, gaya ng mga Sabadista, aral pala ng mga demonyo yan. Bakit? Kasi sabi ni Pablo, sa versikulo 4, bawat nilalang ng Diyos mabuti at walang nararapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ibig sabihin, kung tatanggapin mo yung pagkain, mabuti yun, magpapasalamat ka lang muna sa Diyos. Lilinisin ng Diyos yun. Pati yung pagkain nung araw pinagbabawal sa Israel, pagdating sa panahong Kristiyano, na bago na yon. Basahin natin ang Hebreo 9:10, kapatid na Daniel. Palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman, na iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. Ipinatupad ni Moises sa Israel, bawal ang baboy, bawal ang hipon, bawal ang talangka, bawal ang tahong, bawal ang talaba, bawal ang yung igat, maraming bawal sa Israel Yun, palatuntunan lamang na ayon sa laman, iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Kaya pagdating ni Kristo, binago na. Yung bawal sa Israel, hindi na bawal kay Kristo. Pwede ka nang kumain ng baboy, ng igat, ng tahong, ng hipon. Pwede na yon sa panahon ni Kristo. Marcos Kapitulo 7, versikulo 9, ang pangungusap ng Panginoon Kristo ganito. Sapagkat hindi pumapasok sa kaniyang puso, kundi sa kaniyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain.
Sabi ng Panginoon, hindi naman pumapasok yan sa puso, kundi sa tiyan. Kahit na yan baboy, hindi naman sa puso pupunta yon. Hindi ka naman mahahawa sa pagkababoy ng baboy. No? Papasok yan sa tiyan, lalabas sa daanan ng dumi. Ang end up yan sa CR o sa toilet. Sa salitang ito, paliwanag ni Marcos, nililinis niyang lahat ng pagkain. Kaya sa panahong Kristiyano, ang nagbabawal ng mga pagkain ng lamangkati, gaya ng Sabadista, gaya rin ng pare, pagka Biyernes Santo, bawal kumain ng karne, yan ay tanda ng Antikristo. Kalyan ng mga demonyo ayon sa Biblia. Mag-isip ka ng logic, alam ko marunong ka naman noon. Kapatid na Joanna, kung yung baboy ipinapatanggap na sa'yo, tao pa kaya ang hindi mo matanggap? No? Kaya sa tanong mo, ayoko naman bulahin ka, nagkakasala ka pagka kahit wala kang nararamdamang galit, pero para bang meron tao ayaw mo, dapat lahat ng tao mahal mo para madala mo sa Diyos, pati kaaway mo. Sana naunawaan mo, kapatid. Malinaw po, kapatid na Eli. Maraming salamat po sa pagsagot sa tanong ko galing sa Biblia. Salamat po sa Diyos. Salamat, Brother Daniel. Salamat sa iyo. Pagpalain ka naman ng Diyos, kapatid na Joanna. Salamat po. Salamat sa Diyos. Kapatid na Joanna, attend ka ng, ng ating mass indoctrination. Inimbitahan ka namin. Sana makadalo ka. Starting August 3. Yan, tayo magpapasimula po para sa inyong lahat. Inaanyayahan po namin kayo. Alas 7 ng gabi ang ating pong mass indoctrination. Tuloy po tayo at puntahan naman natin ang isa pa po natin panauhin na Katoliko naman mula sa MacArthur, Leyte. Si kapatid na Ofelia Mones Hacosalem. Kapatid na Ofelia, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo. Nandyan po ang kapatid na Eli. Ano po ang inyong katanungan? Kapatid na Ofelia. Hello po. Naputol yata ang kanilang connection. Paumanhin po, kapatid na Ofelia, nawala po yung ating connection sa inyo. Babalikan po namin kayo mamaya. Puntahan lamang po natin ang isang panauhin natin mula sa Lawag City, Ilocos Norte. Isang Katoliko po, si kapatid na Jared Tabangkura. Kapatid na Jared, magandang gabi sa iyo. Nandyan ang kapatid na Eli. Ano ang iyong katanungan? Magandang araw. Magandang gabi po, Brother Eli, Brother Daniel. Kung loloobin po, mayroon po akong dalawang katanungan. Ang una ko pong katanungan ay ito. Ano o sino po ba ang babaeng tinutukoy sa Apokalipsis 12, versikulo 1, na nararamtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang paa at sa kanyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin? Ang ikalawa ko pong tanong kung loloobin po, maliban po sa Marcos 16:9 verse 9 to 20, ano-ano pa po ang mga verses na dagdag lamang sa Biblia? Maraming salamat po sa Diyos. Salamat din, kapatid na Jared. Ikinalulungkot ko sa na lang natin pag-aralan yon sa Bible study. Hindi kakayanin ng oras yung babaeng nakasuot ng araw. Mahaba yun eh. Siguro 2 oras hindi kasya ron kung liliwanagin mong buo. Pero bibigyan kita ng hint. Hindi literal na babae yon. Sa Biblia, mayroon 2 klase ng babae. Babaeng literal at babaeng espiritual, kapatid. Biblia, yung patutot na ina ng lahat ng kasuklam-suklam sa lupa. 17:4 hanggang 5 ng Apokalipsis.
At nararamtan ang babae ng kulay ube at ng pula, at nahihiyasan ng ginto at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kaniyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi ng kaniyang pakikiapid. At sa kaniyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga, Dakilang Babilonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. Ayan. Merong babae spiritual yun yung Babylonia na nakita niya sa pangitain ni Juan. Isang babae ito na nakasulat sa Biblia na nakikiapid. At ang pakikiapid na ginagawa ng babaeng ito ay malawak na pakikiapid kasi sa mga bansa nakikiapid dito sa mga pinuno ng bansa. Itong babaeng ito na ang tawag sa Biblia, Babylonia. No? Kaya nakakapaghari siya, nakaka-impluensya siya sa mga bansa. Itong babaeng patutot na ito. 18:2 ng Apokalipsis din. Pisa natin sa uno. Pisa mo sa uno, kapatid na Daniel. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nakita ko ang ibang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapamahalaan at ang lupa ay naliwanagan ng kaniyang kaluwalhatian. At siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, Naguho, naguho ang dakilang Babylonia at naging tahanan ng mga demonyo at kulungan ng bawat espiritong karumaldumal at kulungan ng bawat karumaldumal at kasuklam-suklam na mga ibon. Sapagkat dahil sa alak ng galit ng kaniyang pakikiapid, ay nangaguho ang lahat ng mga bansa at ang mga hari sa lupa ay nangakiapid sa kanya. At ang mga mangangalakal sa lupa ay nagsiyaman dahil sa kapangyarihan ng kanyang kalayawan. Nakita mo, yan dakilang Babylonia pala, nakikiapid sa kanya ang mga hari sa lupa. Ibig sabihin, naiimpluwensyahan niya pati mga hari, mga presidente, mga pinuno ng mga bansa. Sabi sa 3, dahil sa alak ng galit ng kanyang pakikiapid, nangaguho ang lahat ng mga bansa. Kaya nagkaroon ng deterioration Deterioration sa moral, deterioration sa ekonomiya, deterioration sa halos lahat ng areas of life dahil dito sa babaeng patutot na ito. Ang mga hari nakiapid sa kanya, sabi. Ngayon, bukod diyan sa babaeng patutot, meron namang isang babaeng maganda, mabuting babae. Yun nga yung sinasabi mo na nasa 12 ng 1 ng Apokalipsis. Kaso napakalawak na usapin yan, kapatid na Jared. Yung babae na yun kasi, babae na ina rin yun ina. Buntis kasi yun Diba nakita mo na manganganak siya, Interesado yung demonyo sa anak niya. Gusto na lamunin yung kanyang ipapanganak pag ipinanganak na. Kaya lang, ang ginawa ng Diyos nung maipanganak na nung babae yung kanyang anak, inagaw sa papunta sa langit. Naagaw yung anak. Hindi na perwisyo ng demonyo. Tapos, ang ginawa ng demonyo, sumunod papunta sa langit ng gera ron. Hinarap siya ni Arkanghel Miguel, natalo siya sa battle. Inilaglag siya sa lupa. Yun ang nakasulat doon sa 12 ng Apokalipsis. Binibigyan lang kita ng hint na yung babae na yun ay hindi babaeng literal, babaeng spiritual yan. Ina yan, isang ina. At yan ang ina ng maliligtas, yung babae na yan. Kung didiretsahin ko lang sa'yo, yung babae na yan ay ang bagong tipan
no? 4:22 hanggang 26 ng Galacia. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinghaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang isa'y... Talinghaga pala, ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Tipan pala yung mga babae na yan, nasa Biblia. Sa Biblia, bukod dun sa masamang babae sa Apokalipsis, na Babylonia ang tawag, meron pang sinasabing 2 babae na naging asawa ni Abraham. Isa yung babaeng alipin, yung alila ni Sarah, ang pangalan Hagar. Ang isa naman ay si Sarah, babaeng malaya, na pangasawa ni Abraham. Nagkaroon siya ng 2 anak. Si Ismael, anak niya kay Hagar na alipin. At si Isaac, anak niya kay Sarah na babaeng malaya. Yung palang 2 babae na yon, simboliko yun ng 2 tipan. Ang bagay na ito may lamang talinghaga sapagkat ang 2 babaeng ito'y 2 tipan. Yung isang tipan galing sa bundok ng Sinai. Yun nga yung 10 utos. Ngayon, ang isang tipan naman galing sa Jerusalem sa itaas. Basahin natin ng 4:26, kapatid na Daniel. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Ayan, ang ina ng Kristyanismo ay ang Jerusalem na nasa itaas. Tipan na galing sa Jerusalem sa itaas. Meron kasing tipan galing sa itaas, ibinaba ni Kristo rito sa lupa nang siya'y magkatawang tao. Meron naman tipan, binigay ng anghel doon sa bundok ng Sinai. Doon isinulat yung tipan na yon, 4:13 ng Deuteronomio. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Nangyari yan sa bundok ng Sinai. Ipinahayag ng Diyos ang tipan niya sa Israelita. Sa Israela, hindi para sa buong mundo. Sa makatwid bagay ang 10 utos, kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Pero meron pang isang tipan. Yun namang tipan na yun, hindi sinulat sa 2 tapyas na bato. Hindi rin yun galing, hindi rin sa lupa nag-umpisa yun. Kundi yun ang galing sa langit, sa Jerusalem. Ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, kapareho ni Sarah, na siyang ina natin. Kaya ang ina ng Kristyanismo, hindi si Maria. Hindi kagaya paniwala ng Katoliko. Ang ginawang nanay ay si Mama Mary. Ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya. Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all, sabi ni Pablo. Ang ina ng Kristyanismo na sumisimboliko kay Isaac na anak ni Abraham ay ang Jerusalem, yung tipan na galing sa Jerusalem sa itaas. Aling tipan yun? Yun yung ebanghelyo na daladala sa lupa ng ating Panginoong Kristo. Ang ebanghelyo yun. Kaya 2 tipan, ng isa, babae yun, si Hagar, yun ay galing sa bundok ng Sinai. Yung isa naman tipan, babae rin, yun naman si Sarah, na ina natin, yung tipan na yun galing naman sa langit, Jerusalem sa itaas. 2 babae na may kinalaman sa kay Abraham. Yun namang isang babae sa Apokalipsis,
babaeng patutot naman yun. Malayo ang ibig sabihin. Ibig sabihin, masamang babae. Ngayon, para maintindihan niyang buong buo, mahabang oras yan eh. Idea ka na, kapatid. At siguro, yung unang tanong mo, ay saka na natin pag-aralan pag maraming oras. Ngayon, yung isang tanong mo pa, maliban sa Marcos 16:9 hanggang 20, meron pa bang mga verses na nadagdag sa Biblia? Marami pa. Doon sa Juan, mag-uumpisa doon sa 7:53, no? Hanggang sa 8:11 ng Juan. Dinagdag nila yan. Yung istorya tungkol doon sa babae raw na nahuli sa pangangalo niya, na dinala nila sa harapan ni Kristo. Wala sa mga original na mga translation niya, lalo na yung matatandang salin. Ang isa sa matatandang kopya ng Biblia, yung Codex Sinaiticus, mag-uumpisa sa 7:52. Basahin natin yung 7:52, kapatid na Daniel. They answered and said to him, Art thou also of Galilee? Search and see that out of Galilee a prophet arises not. 52 yan, ano? Mag-uumpisa sa 52:3. Ang nakalagay, no verse. 54, no verse. O 8:1, no verse. 8:2, no verse. 8:3, no verse. 8:4, no verse. 8:5, no verse. 8:6, no verse. 8:7, no verse. 8:8, no verse. 8:9, no verse. 8:10, no verse. 8:11, no verse. Pagdating sa 8:12, meron na. Ibig sabihin, yun lang nakalagay sa original na mga kopya ng manuscripts ng Biblia. Yung Codex Sinaiticus, kapatid na Jared, isa yan sa pinakamatatandang Gregong kasulatan. At may swerte akong nakapunta ako sa London, nakita ko yung kopya niyan, na nadudurog na nga eh. Nilagay na nila sa ano. Tapos ginawa nila ng photocopy. Na kung photocopy niyan sa aking library, yung Codex Sinaiticus na itin-translate sa English. At yan, makikita mo yung mga verses sa mga salin ngayon, na wala doon sa kanya, patunay na wala yun sa matatandang manuskrito ng Grego. Yun pa ang isa sa mga nadagdag sa Biblia natin ngayon na merong mga walang takot sa Diyos na nagsa-translate, dinagdagan. Tapos, yun katuparan nung sinasabi sa Apokalipsis eh. Huwag mong dadagdagan, huwag mong babawasan. Meron talagang mga antikristo. Dinadagdagan, meron naman nagbabawas naman. No? Gaya ng ibang mga iglesia. Ngayon, ang isa pa sa mga nadagdag sa Biblia, yung mga salita na wala namang katumbas na salita sa original na Grego at saka sa Hebreo. Dinadagdag nila. Nakakagulo yun. Ang isa napansin ko, yun lang sa Henesis, agad-agad, meron na agad silang dinagdag eh. Kung titignan mo yung nasa interlinya sa Genesis 1:1, ang sabi doon beginning, God created heaven, earth. Yung nagta-translate, nilagay nila in the beginning. Alam mo, wala sa Biblia yung in the. Qualifying na yung in the.
Kaya lumalabas, ang beginning nung gawin ng Diyos yung langit at lupa. Mali yun eh. No? Kaya lang, hindi natin pwedeng talakayin ngayon. Hindi naman ang beginning yung gawin yung langit at lupa. Hindi yun ang beginning eh. Pero lumabas sa translation, kasi dinadagdagan nga nila ng salita, lumabas, yun ang beginning. Nagkaroon ng masamang implikasyon. Yung salitang in the beginning. It appears na para bang yun ang beginning. Pero sa Biblia, sa konteksto, hindi yun ang talagang beginning ng existence ng lahat ng bagay. Hindi yun. Pero lumabas dahil inilagyan ng in the beginning. In the beginning. Wala yung katumbas na wikang Grego o salitang Grego. Ang nasa original lang, beginning, God created heaven, earth. Tapos, sa verse 2, nilagyan na naman nila, in the earth. Nagkaroon na naman ng parang definite na article. In the earth. Saka nagkaroon ng conjunction. Wala namang original na Gregong katumbas yun Lumalabas, naliligaw ang tao sa pag-unawa dahil sa idinadagdag na mga salita na wala naman sa Grego o sa Hebraiko. Pero hindi ito ang panahon para pag-usapan yan, kapatid. Sana naunawaan mo ako. Maraming idinagdag na mga nasa Biblia, hindi lang mga verses, mga salita uncalled for. Mga nilalagay nila na salita, kagaya sa Korinto, mga bagay ng Espiritu. Sa original na Biblia, wala naman nakalagay bagay ng Espiritu dun sa mga matatandang salin. Dinagdagan ng salitang bagay ng. Pero wala, kung titingnan mo sa Greek, wala namang nakalagay na bagay. Sa Isaias, ganun din. Nilalagyan nila ng mga additional na salita. Bawal ng Diyos yun na isang tuldok, isang kudlit, alisin mo o dagdagan mo. But this is not the proper time for that. Pasensya ka na, kapatid na Jared, may ideya ka sa aking sagot sa'yo. Maliwanag po, Brother Eli. Maraming salamat po sa Diyos. Sige, salamat sa Panginoon. Makinig ka sa doktrina sa Lunes na kung loloobin ng Diyos, kapatid na Jared. Salamat po. Salamat sa Diyos. Kapatid Jared, expect namin kayo po sa August 3. Si kapatid na Ofelia Mones Sacosalem po, ibalikan natin mula sa MacArthur Leyte. Kapatid na Ofelia, tuloy na po kayo. Pasensya na po kanina at naputol tayo. Ano po ang inyong katanungan? Andiyan na po ang kapatid na Eli. Hello po. Kapatid na Ofelia, baka po nakamute po tayo. Pwede pong paki-check nyo po yung inyong mute. Ayan, baka po. Okay, okay na po. Okay. Ayan po. Ayan. Sige po, tuloy na po. Nadidinig na po namin. Magandang gabi po, Brother Eli. Ang itatanong ko po kung ano po ang pangalan ng Diyos Ama? Kung sino po ang pangalan? Ang pangalan ng Diyos Ama, kapatid? Opo. Sige po. Ang Ama po, ang Diyos, maraming pangalan. Niloloko lang tayo ng mga saksi ni Jehovah na ang proper name daw ng Diyos ay Jehovah. Napakatinding panluloko ng makakapal na mukhang mga nag-imbento niyan. Makakapal ang pagmumukha niyang mga Amerikano na nanloko sa atin at sa buong mundo na nanggaling ang salitang Jehovah ay yun daw ang totoo at yun daw ang pangalan ng Diyos. Hindi po ganon, kapatid na Ofelia. Marami pong pangalan ng Diyos. Marami. Lahat ng yon pangalan ng Diyos na siya ang naglagay sa kanyang sarili. Babasahin ko po sa isang talata ng Exodo.
kausap ng Diyos si Moises sa 3:14 o 3:13 ng Exodo. Pakinggan niyo po. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Ayon, yung pangalan niya, isa sa kanyang pangalang ibinigay niya sa kanyang sarili ay ako yaong ako nga. I am that I am. Ang sabi niya. No, kapatid na Opelia, taga saan si kapatid na Opelia? Sa MacArthur. Basahin ko lang sa Cebuano, sa 3:14. Ugmiingon si Moises. Bakit binabasa, inaalis? Aniya karon, kung ako makadangat sa mga anak sa Israel, ug magaingon ako kanila. Ang Dios sa inyong mga ginikanan nagsugo kanako, nganhi kaninyo. Ug kung sila mangutana kanako, kinsa ang iyang ngalan, unsa ang igatubag ko kanila. Ug mitubag ang Dios kang Moises, ako man ang mao ako. Ug miingon siya, mao kini ang igaingon mo sa mga anak sa Israel. Ako man, mao ang nagsugo kanako nganha kaninyo. Kaya yung salitang ako man, ang mao ako, pangalan ng Diyos yun. Siya naglagay sa kanyang sarili nun eh. Kapatid na Opelia, walang kahit sino pwedeng maglagay ng pangalan sa Diyos. Siya lang ang pwedeng magpresenta ng pangalan niya. Siya ang gagawa ng kanyang pangalan. Hindi gagawin yung kahit sino. Kasi siya ang pinakamataas sa lahat. Sa 63 na 12 ng Isayas, pakinggan mo kapatid sa Bisaya, basahin ko. Nga nagpauban sa iyang bukton, nga mahimayaon sa kamot nga tuo ni Moises. Kadtong nagpaiway sa mga tubig sa ilang atubangan, aron sa paghimo alang sa iyang kaugalingon, usa ka ngalan nga walay katapusan. Ang nagahimo o nagbibigay ng pangalan sa kanya, siya rin. Hindi siya pwedeng bigyan ng pangalan ng kahit na sino pang iba. Ang Diyos lang ang may karapatan magbigay ng pangalan sa kanyang sarili. Ang isa sa pangalan na binigay niya sa kanyang sarili, ako yaong ako nga. Basahin natin sa Tagalog yon, kapatid na Daniel, yung 63 ng Isayas. Na inaakbayan ng kaniyang maluwalhating bisig ang kanang kamay ni Moises, na humawi ng tubig sa harap nila upang gawan ang kaniyang sarili ng walang hanggang pangalan. Ang makagagawa ng pangalan para sa kanyang sarili, ang Diyos lang. Wala kasing mas mataas sa kanya para magbigay pa ng kanyang pangalan. Kaya nga, galit ako sa turo ng saksi ni Jehovah eh. Gusto nilang ipa-imply na ang pangalan ng Diyos, Jehovah. Napakalaking kasinungalingan ng mga saksi ni Jehovah yan. Hindi totoo na ang pangalan ng Diyos, Jehovah. Wala niyan. Papatunayan ko yan sa kahit kanino.
Ngayon, yung sinasabi sa Biblia na ang Diyos binigyan niya ang kanyang sarili, ginawa niya ang kanyang sarili ng kanyang pangalan, bukod sa ako mao, ano sabi sa Bisaya? Ako yaong ako nga, ako man ang mao ako. Bukod doon, meron pa ba siyang sinabi para sa kanyang sarili? Doon sa 5:8 hanggang 9 ng Deuteronomio, kapatid na Daniel. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa 3 at sa 4 na salin ng nangapopoot sa akin. Ayon, sabi ng Diyos doon sa Cebuano, dili ka magbuhat alang kanimo ug linilok nga larawan ni sa bisan unsa nga dagway, sa bisan unsa nga butang nga atuwa sa ibabaw sa langit, kun sa ilalim sa yuta, kun sa tubig sa ilalim sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako ang Ginoo nga imong Dios. Mao ang Dios nga abughuan. Mao ang Diyos nga abughuan. Ito isa sa kanyang pangalan. Diyos nga abughuan. Basahin natin ang Exodo, Kapitulo 34, versikulo 15 o 14, kapatid na Daniel. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ngang Diyos. Sa Bisayan, sabi riyan, kay kamo dili magsimba sa lain nga mga Diyos, kay ang Ginoo kinsang ngalan mao ang abughuan, mao'y usa ka Diyos nga abughuan. Ang liwaliwanag naman ito, pangalan niya yan eh. Siya nga naglagay niyan sa sarili niya eh. Ang Ginoo, kinsang ngalan mao ang abughuan, mao'y usa ka Diyos nga abughuan. By name and by character, He is a jealous God. It is not only His character, but it is also one of His names that He gave unto Himself. Ako'y Diyos na mapanibughuin. Basahin nga natin yan sa lahat ng wika, kapatid na Daniel, mga kasama. Kay kamo, dili magsimba sa lain nga mga Diyos, kay ang Ginoo, kinsa ngalan mao ang abughuan, maoy usa ka Diyos nga abughuan. Uling kasasamba karing aliwang dioses, uling inggino, aing lagyuna mapangalalo, metong yang mapangalalong Diyos. Tadi kanto agdayaw iti sa bali a Diyos, tani apo at tinagana naimun, iso ti Diyos ang naimun. Hulita dai ka magduko sa ibang Diyos, taan kagurangnan, naan sa iyang ngaran maimon, Diyos na maimon. Kay dili ka magsimba sa iban nga Diyos, kay ang Ginoo nga ginahingalanan maimon, Diyos nga maimon. Pati yung kahit sa lahat ng wika ang basahin, kapatid, maraming pangalan ng Diyos. Isa dyan yung maimon o
o Abughuan. Meron pang pangalan siya, iba. Marami siyang pangalan eh. Ito pa ang isa sa kanyang pangalan. Sa 5:27 ng Amos, ganito nakasulat. Kaya't kayo'y aking papapasukin sa pagkabihag sa dakuroon ng Damasco, sabi ng Panginoon, na ang pangalay Diyos ng mga hukbo. Ang salita o ang phrase, Diyos ng mga hukbo, pangalan niya yun eh. Ang Panginoon, ang pangalan, Diyos ng mga hukbo. Marami siyang pangalan sa Biblia, kapatid na Opelia. Basahin natin sa 6 na wika yun. Busa ipabihag ko kamo sa unahan pa sa Damasco, nagaingon ang Ginoo, kansangalan mao ang Dios sa mga panon. Inya pinako palubanda kayo king pangabihag ing nanganakarining Damasco, sasabianan ning Ginoo, aing lagyuna, Dios dading ehersitos. Iti kasta ipan kayto anakayawan, idyay labes si Damasco, kuna ni Apo, at tinagana, Dios dagiti buybuyot. Kaya nga ni ipapabihag ko kamo na duman pa sa inutan kan Damasco. Nagsabi ang kagurangnan na an sa iyang ngaran, iyo ang Diyos kan mga ehersito. Gani, ipadala ko kamo sa kabahiyagan. Sa unahan sang Damasco, nagasiling ang Ginoo, nga ang iyang ngalan, amo ang Diyos ang mga kasoldadusan. Ayun. Kaya maraming pangalan ng Diyos, kapatid na Opelia. Kapatid na Opelia, bakit mo tinatanong? Anong nasa isip mo? Ba't mo tinatanong? Pwede mo kung sagutin, kapatid na Opelia. Kasi po, ang pagkaalam ko po, si Jehovah po. Kay Iyon, kapatid. Mali po yung Jehovah. Inimbento lang yan. Wala sa Biblia yan. Sa mga original na Biblia. Yung mga translation ngayon sa Biblia, may Jehovah na. Pero yung mga unang mga kopya ng Biblia, yung 1,000 taon na nakakaraan, 1,700 taon na, walang Jehovah ron. Alam mo, kapatid, eto sikreto, kapatid na Opelia. Kinig ka, ha? Huwag ka munang magagalit sa akin, ha? Baka saksi ka ni Jehovah. Eto, huwag ka magagalit. Ang Jehovah ay imposible maging pangalan ng Diyos kasi ang unang-unang Biblia isinulat sa Hebreo. Sa Hebreo, ang kanilang alphabet, walang letter J. Kaya hindi pwedeng ang pangalan ng Diyos Jehovah. Wala kasing letter J sa Hebrew alphabet. At ang isa pang katotohanan, lahat ng alpabeto sa mundo, walang letter J before the 14th century and the 16th century. Naimbento lang yung letter J as a consonant noong 14th century. 1,400 years after Christ, saka lang naimbento ang paggamit ng letter J. Babasahin ko sa iyo ang history of letter J. Encyclopedia Americana, kapatid na Daniel. The Encyclopedia Americana contains the following quote on the J. The form of J was unknown in any alphabet until the 14th century. Either symbol J, I, used initially generally had the consonantal sound of Y as in year. Gradually, the two symbols J, I were differentiated, the J usually acquiring consonantal force and thus becoming regarded as a consonant, and the I becoming a vowel. It was not until 1630 that the differentiation became general
in England. Tingnan mo, nag-umpisa lang noong 15th century at naging official lang ang differentiation between J and I in England, which is, we know that it is the original English nation, yung England. It was not until 1630 that the differentiation became general in England. So yung kasaysayan ng letter J o J sa Espanyol, nag-umpisa lang yan na gamitin na consonant kasi ang sound niyan dati, J at saka I pareho. Kaya yung J, meron nga tuldok yun eh. Pag isinusulat mo in small letter yun J, may tuldok yun. Parang I, may tuldok sa ibabaw. Ano? Pareho lang sila ng sound. Ang sound nila parang sound ng vowel. Pero noong dumating yung 14th century, pinag-iba ang sound, nag-develop ng consonantal sound, yung J. Kaya nagagamit na ngayon na as consonant. Parang yung salitang Jerusalem. Ano? Sa Bibliang Ebreo, wala naman Jerusalem. Wala kasing J eh. Ang nasa Bibliang Ebreo ay hindi Jerusalem. Ang nakalagay doon, kung ilalagay natin sa literal na transliteration, yung Jerusalem sa Hebrew ay Jerusalem. Jerusalem. Ano? Hindi letter J, letter Y. No? Eh, komo muna nung 16th century, ginamit na yan as a consonant, nagkaroon na ng Jer. Dapat Jerusalem. Jerusalem. Iyan ang ang original. Hindi Jerusalem. Parang Alleluia. Hindi Hallelujah. Kundi Hallelujah. Kasi yun J nga, naging J na dapat yun kapareho ng sound ng Y. Kaya hanggang ngayon naman, saksi yung kumakanta. Hallelujah, Hallelujah. Eh kung talagang gagawin nyo talagang papalitan nyo na yung Y, de sabihin nyo, Hallelujah, Hallelujah. Eh ba't walang gumagamit ng Hallelujah? Kasi wala ngang J sa letter sa Hebrew alphabet at sa kahit anong alphabet. Nagkaroon lang ng letter J 16th century. Kaya yung salitang Jehovah, lumitaw lang yan noong 14th century. Inaamin niya ng mga saksi ni Jehovah. Sa kanilang Biblia, ito ang sabi ng saksi ni Jehovah. Pakinggan nyo kung paano mandaya ang mga Amerikanong manlulokong saksi ni Jehovah. New World Bible Translation, libro nila ito. Hindi ko ito libro, kanila ito. Sila may sabi nito. Anong sabi nila, kapatid na Daniel? While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Moreover, it Tinan mo ang panluloko nitong mga saksi ni Jehovah. Sabi nila sa kanila mismong Biblia, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, mas tama yung Yahweh, sabi nila. We have retained the form Jehovah. Why? Because of people's familiarity with it since the 14th century. Kahit alam nilang mali yung Jehovah, mas tama yung Yahweh, kasi popular na kaya yan ang ginagamit namin. Diba? Matinding kasinungalingan yan. Para ngayon, ituro nila na
Ang Jehova, ang pangalan ng Diyos, matinding kasinungalingan yan. Ito pa ang isa nilang pag-amin. Sa kanilang libro rin, hindi ko gawa ito. Huwag kayong magagalit sa akin mga kapwa Pilipino. Ang sabi doon sa kanilang libro, Reasoning from the Scriptures, sa page 192, pakibasa kapatid na Daniel. Hence, some moderns have framed the name of Jehovah unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. Kita nyo? Ang mga modern translators ng Bible, gaya ng mga Masoretes, ay ginawa yung Jehova. Pero ang kanilang pag-amin sa kanilang mismong libro, some moderns have framed the name of Jehovah unknown to all ancients, whether Jews nor Christians. Hindi nga alam ni Moises yung Jehovah na yan eh. Unknown yan sa mga Hudyo. Unknown yan sa mga Kristiyano. Walang apostol ni Kristo na nagturo ng Jehovah. Bakit? Hindi pa lumilitaw yun nung buhay sila eh. Kaya wala yun sa mga original na kopya ng Biblia. Hindi pa lumilitaw yung letter J noon as a consonant. Lumitaw lang yan noong 14th century, 1,400 years after the time of Jesus Christ and the apostles. Kaya maliwanag na matinding kasinungalingan yung nakalagay sa Biblia mo, kapatid na Opelia, na ang pangalan ng Diyos ay Jehova. Hindi totoo yan. Manipulated yan. Invento yan. Pagtuturo yan ng kasinungalingan ng mga taong walang takot sa Diyos. Hindi totoo na ang pangalan ng Diyos ay Jehova. Marami siyang pangalan. Yung mga original na pangalan niyang nasa Biblia, pwede pa nating pagkatiwalaan yon kesa sa Jehova. Naunawaan mo sinasabi ko, kapatid na Opelia? Opo, maraming salamat po, Brother Eli. Salamat po. Salamat sa Diyos. Sana liwanagan ng Espiritu Santo ang kaisipan mo, kapatid, at ng lahat ng ating tagapakinig. Magandang araw sa iyo. Salamat po. Salamat sa Panginoon. At isa pa rin pong panauhin natin ang magtatanong, 47 years old po siya, mula sa Albay, Bicol, si kapatid na Jane Bozar. Isang miyembro ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Ligit Suhay ng Katotohanan. Kapatid na Jane, magandang gabi po sa inyo. Tuloy po kayo. Nandyan po si kapatid na Eli. Magandang gabi po, Brother Daniel. Magandang gabi rin po kay Brother Eli. Ang tanong ko po, alin po ba ang totoong Iglesia ng Diyos na pinangunguluhan ng Panginoong Hesukristo? Ang MCGI po ba o ang Suhay? Dapat po ba akong mamili sa dalawa? Pareho naman pong Iglesia ng Diyos at magkahawig din po sa aral. Ikalawa po, may bisa po ba ang bautismo sa Suhay at may kaligtasan din po ba dito? Alam mo, ayaw kong hatulan sila na wala silang kaligtasan. Bawal yun kapatid. Kung hinahatulan nila kami na wala kaming kaligtasan, bayaan ko na lang sila. Pero ako, ayoko namang humatol na wala silang kaligtasan. Kasi, ang sa Biblia, bawal hatulan yung nasa labas kung nasa loob ka ng tunay na iglesia. Unang Korinto 5:3. Datapwat sa nga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Alabas pala ng iglesyang totoo, Diyos ang humahatol. Kaya pag may masamang tao sa loob, alisin nyo. Bayaan mo na ang Diyos ang humatol. Yan. Bawal hatulan yung nasa labas. Ang hahatulan nasa loob. No? 5:12. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nga sa labas? Hindi baga kayo nagsisihatol sa nga sa loob? Ayan, ang paghatol, ginagamit yan sa loob.
ng iglesyang totoo. Hatulan mo ng hatulan yung nasa labas, para kang si Eranio Manalo. Pag nasa labas daw nila, wala nang kaligtasan. Kasinungalingan yun, kalukuhan yun. Yung mag-aama na yun at yung lahi na yun, mula kay Felix Manalo, nasa labas daw nila, wala nang kaligtasan. Sabi ni Eranio Manalo, sentensyado na sa apoy ang pag nasa labas. Basahin natin, pakinggan natin. Alam ko na marami pong hindi sangayon sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi sila papayag, Iglesia ni Cristo lang ang tagapagmana. Hindi sila papayag, tayo lang ang tinubos. Pero mga kapatid, may katubusan ho ba sa labas? Kaya hindi pwede magmana nasa labas ng iglesia. Paano ka pa mamanahin sentensyado ka sa apoy. Pag nasa labas ka pala ng iglesia nila, sentensyado ka na sa apoy. Sa suhay, ganun din. Pag nasa labas ka, wala ka ng kaligtasan. No? Mali yan sa Biblia. Maraming nasa labas, pwedeng maligtas. Yung mga hintil na hindi nakarinig ng kautusan, hindi narating ng pangangaral. Pero kung gumagawa naman ng kabutihan, maliligtas yun. 2:13 ng Roma. Pakinggan mo, kapatid na Jane. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Nakita mo, kapatid na Jane? Bahagi yan ng ebanghelyong tinuro ni Pablo. Sabi niya, yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo. Para bigyan kita ng ideya, kapatid na Jane, yung rice terraces sa Mountain Province, ginawa yun 3,000 years ago. Sabi sa istorya, si Kristo nangaral sa lupa 2,000 years ago. Samantalang ginagawa ang rice terraces, wala pa, hindi pa nangangaral si Kristo. Tapos, nung dumating siya sa lupa 2,000 years ago, nandyan na yung rice terraces. Yung gumawa niyan, mga tao yan. Walang alam na aral kasi hindi naman tayo malapit sa Israel. Mga hintil tayo, yung mga ipugaw, yung mga igurot, matatanda ng tao yan. Mga hintil yan. Sabi ni Pablo, yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, kung nagsisigawa ng bagay ng kautusan, by nature, no? Englishin mo nga sandali, 2:14, kapatid na Daniel. For when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these, having not the law, are a law unto themselves. Amo? The Gentiles which have not the law, kagaya halimbawa, nung panahon ng mga dark ages ng tao, wala pang ebanghelyong ipinangangaral, walang television, walang mass information. Yung mga tao hindi naman nakarinig. Lahat ba yun? Wala nang kaligtasan. Malaking kagaguhang aral yan. Yung mga yon may konsiderasyon ng Diyos doon. Na kahit hindi sila nakarinig ng kautusan, ginagawa naman nila yung mga bagay, yung kabutihang nasa kautusan. Hindi nila narinig, huwag kang papatay. Hindi naman sila pumapatay. Hindi nila narinig, huwag kang mangangalo niya. Tapat naman siya sa kanyang asawa hanggang mamatay siya. Hindi nila narinig, huwag kang magnanakaw. Hindi naman siya nagnakaw. Kung ganun ang naging buhay niya, may pag-asang maligtas yun, kapatid. Yan ay bahagi ng ebanghelyo. Napakalaking kalupitan sa kapwa at sa buong human race ang magsasabing pag nasa labas nila, walang kaligtasan.
1914 ka lang lumabas. Lahat ng tao mula 1914 paatras, walang naligtas kahit isa. Kagaguhan yan. Labag yan sa Ebanghelyo. No? Nasa Biblia, nasa Ebanghelyo. Kahit hindi nakarinig ng kautusan, kung gumagawa naman ng kabutihan, may pag-asa yon. Aariing ganap, ang sabi sa Biblia. They shall be justified, ayon sa English. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, having not the law, are a law unto themselves, they will be justified. Maliligtas sila. O, kaya may igurot na gumawa ng merong ipugaw, gumawa ng rice terraces, hindi naman dinat na ni Kristo, hindi naman nakarating mga apostol sa Pilipinas. Aba, merong posibilidad maligtas yung mga yon na hindi naman gumawa ng masama sa kapwa. Alam mo ba kung bakit nagawa yung rice terraces ayon sa kasaysayan, kapatid? Kasi masyado silang inaagrabyado doon sa kapatagan. Pinagmamalupitan sila ng mga tao sa, kumbaga, doon sa center ng sibilisasyon. Para wala na lang gulo, namundok na itong mga ipugaw na ito. At para sila may makain, na hindi sila kailangan makipagpatayan, yung mismong bundok na kung saan sila nakatira, ginawa nila ng paraan para makapagtanim sila ng palay. Yan ang istorya ng rice terraces sa ipugaw. Nagpapakita ng isang lahi ng tao na ayaw ng gera, ayaw ng kung ano-anong gulo, para wala na lang usapan, minaagrabyado sila doon sa kapatagan, namundok na sila at doon sa bundok sila gumawa ng paraan para mabuhay ng marangal. Yun ba lahat ng tao na yun, dadali mo sa impyerno? Itanong mo kay Maximino Nieto, lahat noon papunta sa impyerno. Pati yung lelong niya, papunta na sa impyerno. Kasi hindi naanib yung lelong niya sa iglesia ng Diyos niyo eh. Ngayon, sa tanong mo kapatid, alin ba ang totoo? Ang iglesyang pinamunuan ng babae kahit kailan di totoo. Bawal ng Diyos yan. Unang Timoteo 2:11. Pakinggan mo. Ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Tamo, bawal ang babae mamumuno. Yung iglesia mo, pinamunuan ng babae yan eh. No? Bawal yun eh. Hindi ko ipinahintulot ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Bakit sa inyo meron? Ang ginagawa nilang panluloko sa membro, teka si Deborah, tumayo kasyang ina ng Israel. Teka muna. Alam mo ba kung kailan si Deborah? Panahon ng mga hukom yun. Pagkatapos ng panahon ng mga hukom, naglagay ang Diyos ng kaharian sa Israel. Ang unang-unang hari si Saul. Tapos ni Saul, si David. Pag umpisa kay David, matagal na wala si Deborah noon. Nang mag-umpisa, kasi namatay na si Deborah nung panahon ni David. Nung nasa paghahari si David, nangako ang Diyos sa Israel kay David. Ang pangako 2:4 ng unang hari. Pakinggan mo kapatid, hindi tinuturo ito sa suhay eh. Upang papagtibayin ng Panginoon ang kaniyang salita na kaniyang sinalita tungkol sa akin, na sinasabi, kung ang iyong mga anak ay magsisipag-ingat sa kanilang lakad, nalalakad sa harap ko sa katotohanan ng kanilang buong puso at ng kanilang buong kaluluwa, hindi ka kukulangin, sabi niya,
ng lalaki sa luklukan ng Israel. Ang pangako ng Diyos kay David, pagka lalakad kayo sa aking mga palatuntunan, lalakad kayo sa harap ko sa katotohanan, buong puso at buong kaluluwa, hindi ka kukulangin ng lalaki sa luklukan ng Israel. Ano ibig sabihin ng Diyos? Dapat ang mamumuno sa Israel, lalaki. Hindi dapat magkulang ng lalaki pagka lalakad kayo sa katapatan. Inulit ito ng Diyos kay Solomon, anak ni David na sumunod sa kanya bilang hari. Ano ang sabi niya kay Solomon? 9:4. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama sa pagtatapat ng puso at sa katwiran, nagagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, at iingatan mo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga kahatulan. Ay akin ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian sa Israel magpakailanman, ayon sa aking ipinangako kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki sa luklukan ng Israel. Pagkatapat kayo, gagawin ko yung pangako ko kay David na tatay mo. Hindi kayo magkukulang ng lalaki sa Israel. Pag nagkulang, masama ibig sabihin nun, hindi ka nagtatapat sa Diyos. Kung bayan kayo ng Diyos, dapat hindi magkulang ng lalaki na mamumuno. Pag babae na namuno, ano ibig sabihin nun? Isaiah 3:12. Pakinggan. Tungkol sa aking bayan, mga bata ang mga mamimighati sa kanila, at mga babae ang magpupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo, mangagliligaw sa iyo, at sisira ng daan ng iyong mga landas. Kaya yung iglesia mong haligit suhay, kapatid, huwag kang magagalit. Mula ng pamunuan ng babae yan, ligaw na yan. Hindi na yan sa Diyos. Labag na sa kagustuhan ng Diyos. Pero niloloko miyembro. Ba't teka si Deborah? Nung si Deborah tumindig bilang ina ng Israel, wala pa ang kaharian ng Diyos noon, di pa natatatag sa Israel. No? Pero mula nung magkahari, nangako na ang Diyos, hindi nakukulangin ng lalaki sa Israel, sa luklukan, sa trono. Pag kinulang, ibig sabihin nun, gaya ng hula ni Isaiah, pag babae na muno, ang nagpupuno sa'yo, magliligaw sa'yo, sisira ng daan ng iyong landas. Sa tanong mo, kapatid na Jane, ikaw na sumagot. Alin ba ang totoo? Yun bang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus haligit suhay ng katotohanan? O yung mga kaanib sa iglesia ng Diyos? Kasi kami, hindi kami iglesia ng Diyos Kaanib kami sa iglesia ng Diyos. Ang tunay na iglesia sa Biblia, ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Siguro naririnig mong madalas yun. Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. No? Yan ang iglesia, hindi pa tayo tao. Pero ang katakdaan ng Diyos sa lahat ng panahon, kailangan umanib ka dun sa iglesyang nasa Biblia. Kaya ang nakasulat sa Efeso 3:6, pakinggan mo kapatid. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ang kasangkap tayo ng katawan, members of the same body. Pakibasa mo sa English. That is how the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Ayan, mga sangkap o kaanib ng katawan, the same body. Yung iglesia noong unang siglo, the same body because the church is the body.
Gentiles are fellow heirs, members of the same body. Iglesia pa rin ng Diyos. Doon ka magiging membro. Kaya sabi ni Pablo sa Corinto, basahin natin sa Kapitulo 11, sa gis ng unang Corinto, 32. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Griego man, o sa mga kaanib man ng Iglesia ng Diyos. Ayan, kaya may Iglesia ng Diyos, yun yung original. Yung mga latecomers, mga kaanib yun ng Iglesia ng Diyos. May original na Iglesia, kapatid, yung Iglesia ng Diyos. Bandang huli, mga hentil, sasangkap na sa katawan, magiging kaanib na ng Iglesia ng Diyos. Kaya yung aming titulong pinangangaral, Iglesia ng Diyos, pero we are members international. Hindi kagaya nung panahon ni Pablo, Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, Iglesia ng Diyos na nasa Judea, nasa Galacia. Hindi na ganon. Kasi para shortcut, nilagay ko, members kami ng Iglesia ng Diyos. Yun ang tunay na Iglesia. Pero international, kung iisa-isahin mo kasi, mauubos ang oras natin sa exposition, hindi natin matatapos. Kaanib sa Iglesia ng Diyos, halimbawa, nasa Leyte. Meron sa Leyte, sa MacArthur Leyte. Meron sa Maya Leyte. Meron doon sa Leyte pa lang, Tapos, may Iglesia ng Diyos sa Quezon. Saan sa Quezon? Sa Tinigiban. O saan sa Quezon? Sa Mulanay. O saan marami sa Quezon Iglesia ng Diyos sa Mulanay, Quezon. Iglesia ng Diyos Tiniban, Quezon. Iglesia ng Diyos sa etc. etc. Hindi mo na masasabi lahat. Kaya para ma-shortcut, international kasi yan Nasa mga bansa kami sa halos 6 na kontinente ng mundo. Kaya international. Ayoko namang gamitin yung salitang ang sabi nung yung isa, en todo el mundo. Talaga, en todo el mundo raw sila. Wala nga silang miyembro sa Dubai, sa mga Middle Eastern countries. Wala silang miyembro. Sila raw en todo el mundo. Wala nga silang member sa China. En todo el mundo. Ako, mahangin ang nito, ang ulo nito. Kaya masasabi ko sa iyo, kapatid na Jane, sa tanong mo, ang tunay na iglesia, yung nasa Biblia, naka-stick sa aral ng Biblia. Sa tunay na iglesia, hindi pwedeng magkaroon ng punong babae. Pag-aralan mo ang istorya ng iglesia mo, namuno babae. At hanggang ngayon, ang puno nyo, babae pa rin. Bakit? Ayaw lumabas ni Maximino Nieto para makipaglaban at ipagtanggol yung kanya iglesia. Tinapatan ko na nga yung bahay niya, hindi pa rin lumabas Pakinggan mo papakita ko sa iyo. Sa pulong, kay pulong ng sa Halang, Santa Maria, tinapatan ko si Maximino kasi puro paninira ang sinasabi. Sabi ko, halika, lumabas ka, magdiskusyon tayo. Huwag kayong puro paninirang pamimersonal, ang aral ang pag-usapan natin. Kasi kung sino man tao nag-iibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo, yung aral, kung ito'y sa Diyos. Kaya ang mahalaga yung turo, walang kwenta yung pagkatao ng tao. Yung aral ang pag-usapan. Ayaw lumabas, pabasa. Parinig mo nga kay kapatid na Jane, kapatid na Daniel. Kung mas may kakayahang magpuno si Nieto, ilabas nyo ngayon si Nieto. Patunayan niyang hindi sila sa demonyo, patutunayan ko, miski kay Kapitan, sa demonyo sila. Bakit? Sinungaling yun. Harap yan ang bahay ni Nieto. Sa harap yan, pinalalabas ko, nawala, lumayas. Hindi lumabas. Tapos minsan, nasabat ko yung si Armando Policarpio na anak ng kapatid na Antonino Antonino de Castro. No?
Nasabat ko sa Bicol, naninira. Tumawag yung kapatid. Na taon, wala ako noong appointment. Nagbiyahe ako, tamang-tama. Pagdating ko sa Bicol, andun si Armando naninira. Ayun, hinamon ko ng diskusyon, nilayasan ako. Eto, pakita natin ang kapiraso. Hindi ba yan yung tagapamahala nito sa Bicol? Hindi naman alanganin humarap sa akin yan. Ako, kaya lang, hindi ngayon yan. Palagay mo nga, hindi ngayon. Di itanda natin sa ibang araw, umarap ka lang. Umarap ka lang. Sa makatid, hindi na kayo talaga makikipagharap sa akin. Ang gagawin nyo, puro talikuran na lang. Hindi, ako walang sinasabi talikuran. Napakarami. Napakarami. Alam mo lang, sursugon nito eh. Mahirap magdala ng saksing napakarami ng mga pinuntahan nyo eh. Napakalayo nito, dulo ng Pilipinas ito. Kaya nga, sabi ko, kung talagang kayo, mga lalaki, dahil sabi nyo, bakla si Soriano eh. Kayo mga bakla. Tingnan mo. Lumayas na. Lumayas na. Sinundan ko yan hanggang sa kalye. Ba't ka alis ka ako? Wala ako rito, daldal ka ng daldal. Tinawagan ako ng kapatid na darating ka. Kaya ako pumunta rito. Actually, hindi nyo pinakita yung umpisa eh. Hindi nga ako nagpakita agad eh. Nandun ako sa likod ng pinto eh. Nagdadadaldal ng kung ano-anong paninira eh. Eto, pakinggan nyo. Usapan ko dinidispresyo nyo. Pero tiyak na pumupunta kayo, ayon sa Biblia, may layunin kayo. Abay, naghahanap hindi pa ako pumapasok. Maraming ganyang pangyayari. Miski doon sa Bulacan eh. Meron tumawag sa akin na miyembro, pupunta raw sila. Nagtago ako dun sa kwarto. Nung dumating, lumabas ako. Nako, namutla na mga walang hiya. Tapos ayaw makipag-usap. Sabi ko, paano tayo magkakasundo? Ayaw nyo ng usapan. Gusto nyo chismisan sa talikuran. Yan ang nagyayari sa iglesia nyo. Pati leader nyo ngayon, babae pa rin. 51:30 ng Jeremias. Pakinggan mo kapatid na Jena. Ang mga makapangyarihan ng Babylonia ay nagsisiurong sa pakikipaglaban. Sila'y nananatili sa kanilang mga katibayan. Ang kanilang kapangyarihan ay nanglulupaypay. Sila'y naging parang mga babae. Ang kanilang mga tahanang dako ay sinilaban. Ang kanyang mga halang ay nabali. Gaya ng mga pinuno sa Babylonia, ayaw nang makipaglaban, nanatili sa kanilang katibayan, doon sa kanilang palasyo. Ang kanilang kapangyarihan na nila'y naging parang mga babae. Parang si Maximino Nieto yan, yung puno mo ngayon. Inihalal ng babae, babae rin yan eh. Bakit? Hindi nga lumalaban ng diskusyon yan eh. Matagal ko na yung tinapatan sa Santa Maria. Mahigit na yata 30 taon yung nakarecord na yun eh. Doon sa mismong tapat ng bahay niya. Ang ginawa yung mga hinakotang miyembro sa kapilya. At kung ano-anong ginawa, nag-aawitan para huwag makapakinig. Tapos ginugulo pa kami. Tinatakot pa kami nung nagpupulong kami noon. Yan ang kasaysayan niyang haligit suhay mo, kapatid. Napaka-imposibleng yan ngayon ay totoo. Unang-una, hindi kayo nagpapalaganap. Wala kayong programa sa telebisyon, sa radyo, sa internet. Kayo-kayo na lang. Kung alin na lang yung dati yung membro, yun na lang ang pinag-aano nyo. Nagpapayaman na lang si Maximino Nieto. Kilala ko yan. Ako nagturo dyan eh. Kay Maximino Nieto. Alam ko ang kapasidad niyan. At alam ko, hindi lalaban yan sa akin ang diskusyon. Hindi kayabangan ito, kapatid na Jena. Maraming saksi yan. At umaasa ako na hindi mo ikagagalit yung pagtatapat ko sa iyo, no? Na sa tanong mo kasi, kailangan akong magsalita eh. Alin ba ang totoo? Yung Iglesia ng Diyos ba na haligit suhay o yung MCGI? Ang MCGI, Members Church of God International. Yun ang refleksyon ng diwang nasa Biblia. Hindi kami ang original na iglesia ng Diyos. Ang original ng Diyos ay ang mga apostol. Ang mga apostol ang unang mga miyembro ng iglesia. 12:28 ng unang Korinto, kapatid na Daniel.
At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Yan ang original na iglesia ng Diyos. Unang-unang nalagay, mga apostol, mga propeta, guro. Yan ang iglesia. Yan ang structure ng tunay na iglesia sa Biblia. Ngayon, hindi naman tayo maglalagay ng apostol, ng guro, ng propeta. Hindi na. Aanib tayo. Ang mga hintil, tagapagmana, members of the same body, partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Sa magitan ng Ebanghelyo, nauugnay tayo dun sa iglesia ng unang siglo. Yun ang katotohanan ng nasa Biblia, kapatid na Jane, na ang nakakalungkot, kayo raw ang tunay na iglesia, hindi kayo sumusunod kay Kristo. Sabi kasi ni Kristo, umayo kayo, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, na inyong ituro sa kanila na kanilang ganapin lahat ng iniuutos ko sa inyo. Kayo, hanggang saan kayo? Asaan kayo? Nasaan yung puno nyo? Pupunta sa Amerika hindi para mangaral. Pupunta sa Amerika, mag-hunting, mag-golf. No? Yun ang pinagtapat sa akin ni kapatid na Army. Kapatid na Army Policarpio ay isa sa inyong mga ministro na dati lumaban pa ng diskusyon sa akin. Si Brad Army Policarpio ang nakakaalam ng istoryang nangyari nung mawala na ako dyan. No? Lumayas na ako dahil babae na ang puno. No? Pagkatapos, ang nangyari, paninira ako, maraming paninira. Dinimanda pa ako nung si puno yung babae. Dinimanda pa ako nun . Buti na lang, hindi ako nakulong. Hinuli na nga ako ng pulis . Dinala ako dun sa Kalumpit. Nagpiansa ako. Tapos, hindi ako na-exonerate ako. Hindi ako nahatulan kasi mali naman yung demanda, imbento lang . Nakita ko talagang ang babaeng ito, sabi ko sa loob ko, masamang diwa para maidemanda yung isang kapatid, yung isang kasulatang pinirmahan ng kapatid, siningitan ng mga ibang salita para makapagdemanda siya. Sabi ko, di magandang diwa ito ng tao. Para lang mapirwisyo mo yung kapwa mo. Pakilagay mo nga sa screen niya, no? Pakihan mo lang, no? Tingnan mo, idinagdag ni Gugulan mismo. Ang original na salita, tinanggap ko kay kapatid na Levi ang halagang 1,200 ngayong 5 ng Hulyo 1975 para ibigay kay kapatid na Eli. Sa katunayan ay iniligda ko ang aking pangalan sa ibaba, Rolando Rason. Idinimanda nila ito ng estapa, si kapatid na Rolly. Bakit? Para maidemanda nila, nilagyan nila sa laping inuutang ni kapatid na Eliseo Soriano. Halatang-halata mo sa mga spacing, talagang isiningit lang yung sa laping inuutang. Ba't naman ako mangungutang sa kanya? Ministro ako, mangungutang ako sa'yo. Pera ng iglesia yung nasa sa inyo. Ba't mo ipapautang sa akin yan? Anong karapatan mo para ipautang? Malaking kasinungalingan yan. Invento nila yan para makapagdemanda. Walang konsyensya ang mga tao na yan. Paninira sa kapwa. Lahat ng misyon paninira. Kung saan makarating, sa Bicol, sa Bisaya, sa Mindanao, puro paninira. Awa naman ng Diyos. Ang paninira nila, di naman tumatalab. No? At salamat naman sa Panginoon hanggang ngayon, ay kapatid na Army hanggang ngayon buhay pa.
Ministro nyo yon. Ginagawa nilang debater. Kung mo na, sumama na sa, hindi mo silang makausap kung gusto mo. Maraming salamat na kapatid. Wala na pala akong oras na libang ako. Kapatid na Jane, kung meron ka panduda, meron kasi tayong global prayer. Wala na akong oras. Pasensya ka na, hindi na kita pagsasalitain. Tawag ka na lang uli. Kapatid na Daniel, wala ka na ring oras. Basahin mo na lang yung mga natin, yung mga reactions na natitira, kapatid na Daniel. Opo, ito po muna kay Nati Logan. Magandang araw, tanghali, gabi sa inyong lahat na nakikinig sa programang ito. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na may pangangaral katulad ni Brother Eli. Hindi pa po ako kaanib, isa po akong Baptist. Bianca Coles Ochanco, magandang gabi po Brother Eli and Brother Daniel. Salamat sa Diyos at ginagamit niya po kayong kasangkapan para maliwanagan ang mga taong naguguluhan at naghahanap ng katotohanan katulad ko. Di man po ako makapagtanong pero halos lahat ng tanong sa isip ko nasasagot na po ninyo, Brother Eli. Salamat sa Diyos. Kabox TV, kaaliwan po namin ang pakikinig sa salita ng Diyos na daladala ni Brother Eli. Salamat po sa Diyos kahit po kami nag-positive sa COVID na buong mag-anak, nandyan ang mangaral ng Diyos. Salamat sa Diyos. Olivia Joseph Buwan, magandang gabi po sa lahat. Salamat po sa Diyos sa isang panibagong pagkakataon na muling makakapakinig ng mabubuting aral ng Diyos. Simon Vega, salamat sa Diyos sa patuloy niyang pagpapahayag ng kanyang mga banal na katwiran sa pamamagitan ng kanyang piniling mangangaral. Judy Arlene, even the poorest of the poor like Lazarus, he was made worthy of God. God who does not sin, he can accept all men. If our God can accept all men, then for him it is not good that we dislike someone. Lady May Unabia, salamat po sa Diyos. Ito lang po ang tanging religious program na nagpapatanong ng live. Napakaliwanag din po ng mga sagot. Nakasulat po lahat sa Biblia. Milyong salamat po sa Diyos. Trending Videos TV channel. Yan ang masarap pag-aralan sa buhay na matanggap natin ng sinumang tao kahit di natin ka-close. Si Mai, ang galing dun sa tanong patungkol sa tao pero naipaliwanag pa rin pati yung mga nagtatangi ng pagkain. Oo nga naman, kung sa pagkain hindi dapat magtangi, lalo nga naman sa tao. Giovanni De Leon, salamat sa Diyos sa mga katwirang di kayang matutulan ng lahat ng mga bulaang mangangaral na halos gabi-gabi ay tinuturo ng kapatid na Eli at kapatid na Daniel. To God be the glory. Races Bayuga, marami pala na nadagdag sa Biblia na wala sa Old Translation. Joel Redesio, isa sa gusto ko sa MCGI ay parang nasa classroom na detailed ang pagkakapaliwanag. Bilang dating estudyante, ito ang hinahanap ko sa isang guro na nagtuturo. Salamat po sa Diyos. Alvin Pelingon, lagi po ako nanonood sa inyong pangangaral, Brother Eli and Brother Daniel. Gusto ko po maanib sa inyong samahan. Manonood po ako sa inyo sa doktrina sa August 3. Salamat sa Diyos. Julmar Arante, salamat po sa Diyos. Nalaman ko rin sa wakas. Tipan pala yun. Nasagot din ang tanong ko sa isip ko. Angela Barot, nakakagaan po ng loob kapag nakakapakinig po ako nito. Napakalinaw ng mga paliwanag ni Brother Eli at Brother Daniel. J. Kin Flores Guson, dati po akong may galit sa aking kapatid sa laman. Ngunit nung aking naalaman ang utos na ibigin ng kaaway, awat tulong, wala na po ang galit sa aking puso sa kanya. Salamat sa Diyos. Brian Ski Gaming, tatakas na ako sa Katoliko kasi namumulitika ang mga pari at madre. Dapat sitas ng Biblia ang sinasabi ng pari at madre, di ba guys? Gerland Jeric, si Brother Eli ang bukod tanging mangangaral na aking napakinggan na napakalinaw, napakalawak at napakatiyagang magpaliwanag. Yan ang patunay na ginagabayan siya ng Espiritu Santo. Salamat po sa Diyos. Ni Lives, ang galing talaga ng Diyos ng dating daan. Nakakasagot ng mga tanong, walang dagdag, ni bawas man. Salamat po sa Diyos. Yan po kapatid na Eli ang ilan sa atin pong mga comments mula sa ating social media account. Salamat sa inyong lahat na sumusubaybay mga kapatid. Salamat po sa sa mga nagbibigay ng oras pati para ang kanilang mga saloobin ay maiparating sa amin. Huwag lamang po yung mabubuti ang isulat nyo. Kung meron kayong tutol at anumang mga bagay na yung duda nyo o meron kayong laban ng loob, hindi naman masamang ipahayag yun eh. Dahil po yung mga bagay na yun, maaari naman pong maituwid yun ang aral ng Diyos. Hindi naman masamang magsabi kayo ng bagay na para magiging masakit para sa iba. Welcome po sa akin yun. We welcome criticisms. At sasagutin ko kayo kahit anong criticism meron kayo. Whether it be destructive or constructive criticism.
At salamat sa inyong pagtitiyaga gabi-gabi. Natutuwa po ako, umaabot sa daan-daang libo ang mga taong nakatune in sa atin. Pati yung hindi natin magbibilang na kasi nasa telebisyon. Kasi pag naka-live po tayo sa buong mundo, maaari tayong mapanood sa magitan ng satellite, ng internet, sa pamamagitan ng telebisyon. Gaya dito sa Brazil, meron tayong mga television stations na sariling atin na nagbo-broadcast ng 24 hours a day hanggang sa ibang parte ng Latin America. Kaya po salamat sa inyo na nakikinig at nag-uukol ng oras. Patuloy po sana kayong makinig, magbigay ng panahon at pagpalainawa kayo ng Panginoon, mga kapatid.